Fake news ang Vice Presidente, mga kababayan. Pakinggan niyo po yung sasabihin niya dito, yung banat niya, no? Kay Attorney Claire Castro, mga bossing. Siguro wala nang ibang masabi, kaya atake personal na lang ho. Claire at Franz Castro, baka galing sa isang puno. At ang sasabihin ho dito ng Vice Presidente, mga kababayan, pinsan ni Attorney Claire Castro, si Franz Castro. Wala akong katotohanan yun, mga bossing. Bakit umaabot sa punto ang Vice Presidente na nagsasalita ng mga fake news na mga ganito ho? Wala na? Wala na maibala, wala nang maibalik eh, no? O, kaya kahit hindi totoo, total naman, merong mga DDS na nauuto sila, o ayun. Sige, tuloy lang. O, fake newsin ko. Eh bakit ma'am? Fake news yan ah. Hindi, okay lang kasi may mga uto-uto na mga DDS. Pakinggan nyo ho mga kababayan. Ma'am, nabanggit ni Jose Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong fake news? Totoo naman ho mga bossing di ba? Kaya bumagsak ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Una, naniniwala ako yung ratings na yon fake news ho yun, mga bossing. Biruin mo, saan ka ba naman makakakita na sila ang tinatanong, sila ang hindi makasagot. Sila ang nakikita nating umiiwas doon sa mga katanungan. Pero ang taas ng rating sila. Ganun ho ba, kabopols ang Pilipino? Etong si Sara Duterte, hindi makasagot doon sa mga katanungan, mga confidential funds, doon sa pagpapatay kay Bongbong Marcos. Pagtitiwalaan ko to. Kasi hindi makasagot to. Ganun ba kabobo ang Pilipino? Hindi naman. Yun naniniwala ako doon sa survey pa lang na iyon, doon pa lang fake news na yun, mga kababayan. Doon pa lang, wala nang katotohanan yun. Ano po? Ganun ba ang Pilipino? Si Bongbong Marcos, pag tinanong, adik ka, nagpa-drug test bago mag-eleksyon. Adik ka, nagpa-drug test pagkatapos ng eleksyon. Mga kababayan, eto, pangatlo, uto-uto na. So pagka napatunayan na, okay na yon, tapos na yon. Sumasagot ho ang kampo ng Pangulo. Di ho ba? Doon sa budget. Bakit ganito, Pangulong Bongbong Marcos? Yung inyong hinihinging budget, nandiyan si Bersamin, pumunta. Si BP Sara, bakit 2 billion po ang hinihingi yung budget? Madam, basta, pinasa ko na lang sa inyo, wala na ako sasagutin ng mga katanungan. Ayun ang pagtitiwalaan ng mamamayang Pilipino. Parang baliktad ho, mga bossing. Diba? Tuloy, madam. Lahat naman tayo biktima ng fake news, diba? Kayo lang. Ang nagbabalita ho kasi niyan, mga boss chief amo, sir, yung SMNI. No? Sila po yung nagtatanong kay BP Sara. Biktima daw yung SMNI ng fake news. Saglit lang. Baka niya dyan nang gagaling sa SMNI yung fake news. Di ba? Baka sila ang nambibiktima doon sa fake news nila, mga kababayan. Hindi ang SMNI ang biktima ng fake news. Di wow. Biglang naging biktima ang SMNI. Saglit lang, putol yung video Pakita ko to. Putol yung video. Hanggang doon lang, tapos na. Ma'am, nabanggit ni... Kunin ko tong isang video, baka meron. Asan ba yan? Biruin mo, SMNI pa ngayon ang biktima ng fake news. Sila. Nabanggit ni Jose Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM kung fake news. Lahat naman tayo biktima ng fake news, diba? Kayo lang. Nako, putol yung video, mga kababayan. Pero itutuloy ko po kasi, mga editor, putol yung video natin. Pero itutuloy ko. No? Sabi din dito ni BP Sara, si Franz Castro at si Claire Castro ay iisang bunga lang daw po. No? At magpinsan. Yun yung sinasabi ko na fake news. Hindi ho magpinsan yan, mga kababayan. Magkaiba po yung
Franz Castro at Claire Castro, hindi po iisa ang pinagmulan niyan. Bakit ganito na ang ating Vice Presidente? Lahat na lang ho, pepeke. Lahat na lang pepekein. Lahat na lang babatikusin. Nagmumukha ho tuloy katawa-tawa doon sa pagbatikos niya. Doon sa 20 pesos na bigas. Dati, binudol tayo ng pamahalaan o gobyerno ni Bongbong Marcos. Dahil dyan sa 20 pesos na bigas na yan. Ngayon naman ho, binudol tayo kasi itinapat sa eleksyon. Kailan nyo po gustong ilabas yan? Di ba dapat lalong madaling panahon kasi po gutom na yung patay gutom ng mga DDS. Na sila na lang ang nag-iiyakan at nangangailangan ng 20 pesos na bigas. Yung mga DDS. Di po ba? Ngayon, ang atake na kay Atty. Claire Castro, pati yung Vice Presidente natin, personal na ho. Di po ba? Sabi ni Tess Paraon, BO talaga si Sara, hindi nagre-research, panay lang ang kuda. Yun nga ang mahirap kay Vice Presidente no? Kaya ho, nung mga sinaunang mga pagharap niyan sa tao, hindi talaga humaharap. Ang ginagawa ho nila, pag meron silang sasabihin, o yung kampo niya may sasabihin, ang gagawin lang ho, magpapaskil sila. Magpapaskil ho sila, mga kababayan, doon sa, magpapaskil sila doon sa mismong Facebook page nila. Sasabihin nila yung gusto nilang sabihin. Pero yung sasabihin mo na magpapa-press conference, wala. Hindi nila ginagawa yun. Dahil alam nila, sasablay ho sila. Kagaya na lang, yung mga dalawang press conference na mga huli ho. At etong mga ito, sablay. Di ba? Akala natin, sasagot sila doon sa confidential funds at doon sa mga issue sa kanila. Pero ano sagot? Huhukayin ko yung libingan ng inyong ama at itatapong ko sa West Philippine Sea. Ipapapatay ko si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Sablay! Di ba? At least kapag ipinopost lang ho nila sa kanilang Facebook, mga boss chief amo sir, kumbaga, walang makapagtatanong sa kanila. Walang mga ganito. Kapag ka natatanong sila, mga kababayan, sablay yung kanilang mga isinasagot at posible pang makasuhan. Kaya nga yung impeachment, 'di ba? Isa sa dahilan ng impeachment yung pagbabanta niya sa buhay ng pangulo. Sabi dito sa TikTok, magkano bayad boss? Apply ako. Sumagot na lang kayo. Wala nga kayong maisagot do sa biruin mo. Tagal-tagal nating naka-live, wala kayo naisagot. Ang sinasabi, magkano bayad? Pagka nalaman nyo yung binabayad sa akin, sasabihin nyo, naku, wala talaga. No? Hindi pantay ang buhay. Pag nalaman nyo yung binabayad ng YouTube sa akin, naku, itong tao na to, 1 oras, magsasalita doon sa kanyang YouTube, kumikita ng secret. Tapos ako tatrabaho, hanggang ngayon, umiiyak sa 20 pesos na bigas. Aminin nyo, kayo na lang, yung timawa sa 20 pesos na bigas, di ba? Sila na lang ho talaga yung timawa sa 20 pesos na bigas. Mga boss chief amo sir, magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.